I'm blessed to be here. I am honored to be here. And it's my joy to be with you this morning. Alam niyo po, ang pagtitipon natin, baliwala kung wala ang presensya ng Diyos. Kaya maraming salamat sa presensya ng Diyos. Ang naisip ko, pero mo yung Lemons, 9 o'clock, nagwo-worship. Ang Dao, 9 o'clock, nagwo-worship. Ang Angeles, 9 o'clock, nagwo-worship. Ang Bundagol, nagwo-worship ng 9 o'clock. Hindi ko lang alam yung service sa Cavite kung anong oras eh. Pero sa Apayao, kagagaling po namin ng Apayao, probably like, I think that was 3 weeks ago, nagwo-worship. So I just was feeling, especially when we were singing the song, and the angels cry. Wow! Ang daming sumasamba sa umagang ito na nagsasabing, Holy, 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 Holy are you, Lord. Yun lang, solve na tayo eh. Kasi, ang goal natin yung i-please si God sa ating mga pagtitipon. This is not about us, but this is all about God. Tandaan po natin, ang pagtitipon natin every Sunday is not just for us to fulfill our Sunday obligation, but for us to give the glory and the honor that belongs to God. So my devotion this morning out of Proverbs 11:23, I'm not really supposed to share this, pero gusto ko lang basahin sa inyo. Ang sabi rito, true lovers of God are filled with longings for what is pleasing and good. Kung ikaw ay tunay na nagmamahal sa Diyos, ang gusto mo lang, mapuno ka ng malalim na pagnanasa at mapuno ka ng lahat ng mabuti para sa kalwalhatian ng Panginoon. And I hope that is our desire if we are really true lovers of God. Do we have any true lovers of God here this morning? Amen. Come on, somebody. Kailangan po tunay tayong umiibig sa Panginoon. Bakit, Pastora Malu, meron bang hindi tunay na umiibig? Oo, kaya sinabing true kasi may fake. Amen. Para ding mga damit yan, kung gusto mong bumili ng damit, dapat alam mo yung original sa fake. Kasi madali kang ma-fake, kasi yung fake mukhang original. Halimbawa, kung gusto mong bumili ng lakos, ang sabi nila, kapag yung totoong lakos, kasi original, yung bibig niya hindi masyadong malaki. Pero yung fake, mahadere. Kaya malalaman mo sa bibig nagkakatalo. Minsan, no? Pero ngayon, minsan di mo na makilala talaga kung ano yung fake sa totoo eh. In the same way, yung mga anak ng Diyos, we have to become true lovers of the Lord Jesus Christ. Amen? Ang pinakamagandang pong mangyari sa ating kalagitnaan ngayon, hipuin tayo ng Panginoon sa umagang ito, or else our service is nothing. Amen? Alright. In behalf of Shield of Victory Corporation, gusto ko po kayong batiin. Alam ko, lampas na ang New Year, but I'd like to send greetings from SOB Corporation to you this morning. I'd like to say Happy New Year to all of you this morning. Baka hindi nyo pa po naramdaman ang bagong taon. Ang ganda eh, di ba? Na-realize nyo ba? Happy New Year. Bakit happy ang New Year? Kasi po, merong bago sa bagong taon. Kaya tayo binabating Happy New Year. Now, alam ko, kanina pa kayo nakatayo. Pero gusto kong maramdaman ninyo na talagang pumasok na ang 2024. And why, pwede po bang tumayo tayo muli? Palakpakan natin ang bagong taon. At i-welcome natin ng masigabo ang bagong taon. Kasi you know what? I want you to know that your new is now. Lahat ng bago na gusto mo sa buhay mo ay nandito sa 2024. So we would like to say, Lord, thank you for all the new things na gagawin mo sa buhay ko ngayong 2024. What we welcome, we attract. So we want to say thank you for 2024, Lord. In Jesus' name! Woo! Amen. Mahapo na po tayo. Somebody say, my new is now. One more time. Let's say, my new is now. Okay, we say new. So we say, my new is now. Oh, lahat ng bago ay ngayon. Lahat ng luma ay wala na.
We want to say thank you, Lord, also for 2023, kahit hindi masyadong naging maganda siguro sa atin, meron tayong pinagdaanan, pero at least meron tayong natutunan dun sa mga mahihirap na sitwasyon na pinagdaanan natin. Tama po ba? Amen? Nandiyan po ba kayo? Okay, gusto ko sabihin sa inyo na ang bagong season ninyo ay dumating na ngayon. It's a new season at merong gustong gawin ang Panginoon sa buhay natin. Ang bawat bagong panahon ay may layunin at isang opportunity na makita natin ang Diyos as a God of new beginning. This is what the new season is all about. Every season has a purpose, and one of the purpose of this season is for us to see God as a God of new beginning. May gustong panimulan muli ang Diyos sa buhay nating lahat. And that's what we want to thank God for New Year. Kasi meron siyang bagong chapter na ibibigay sa buhay natin. Aren't you glad that God is a God of new beginning? Ang Diyos ay Diyos ng bagong panimula. And how many of you are thankful na meron kang bagong chapter ng buhay mo sa 2024? Come on, somebody. It's a new beginning. Lalong-lalo na sa atin kung sakaling if we mess up 2023, ang maganda sa Diyos, hindi kanya hahatulan base sa nakalipas mo. Pero gusto kanyang bigyan ng new beginning. I don't know if we really understand what new beginning is all about, pero gusto kong makita natin kung ano ang new beginning. And this is all for us. Praise God, He's a merciful God. He's a loving God. He's a God who gives second chances. So anong ibig sabihin ng new beginning? So every end is a beginning. Natapos na ang 2023. Tama po ba? So kalimutan na natin yung 2023. Ang ganda nung kanta. Sabi niya, I say goodbye to my old friend. I say goodbye to bitterness. I say goodbye. Ano ba yung nandun, bro? Oh, burden? Oh, lahat ng nagpakuba sa'yo. I say goodbye to all yung mga nakasakit sa akin. Lahat yung kinakalimutan. May isa lang na hindi mo kakalimutan. Yung pinag-utangan mo. Bayaran mo. Yan ang hindi kinakalimutan. Amen. Magbayad ng utang. Pero lahat ng hindi maganda, we say goodbye to that. So we wanna thank the Lord for 2023, even if it's not all colorful, pero salamat sa Diyos, meron tayong natutunan. Gumanda yung ugali natin. Humaba ang pasensya natin. Na-transform tayo in the image of God. Pero at the same time, binibigyan tayo ng new beginning. When we say new beginning, I want you to understand what is new beginning is all about. Hindi yan yung, bam, new beginning. Hindi. May gagawin ka. So pag sinabi nating new beginning, you're allowing yourself to accept changes that might bring good things to you. That's new beginning. Ibig sabihin, bukas ka na tanggapin mo sa sarili mo ang mga pagbabago na dapat mong gawin na magdadala ng pagtatama at mabubuting bagay sa buhay mo. Meron po bang ganyan? Meron po ba kayong dapat tanggapin na dapat nyong baguhin? Anybody? Saan yung merong tatanggapin mo na meron kang dapat baguhin? Can I see hands raised? Pag tinanggap mo yon, ibig sabihin, may pagtatamang mangyayari sa buhay mo at mabubuting bagay ang darating sa buhay mo. Hindi lang natin hahayaang makalipas ang panahon, pero may pag-aaral na dapat natin gawin para maging tama ang buhay natin at yung mabuting bagay dumating sa atin. Amen? O kung asawa kang lalaki, o asawa kang babae, ano yung mga pagbabago na dapat mong gawin para itong 2024 tumama ka at mabuti ang dumating sa'yo. Siguro, nengabak, gustong migising ka, kung uunahin mo muna sa amin, San Rafael, ewan ko ano yung Catholic Church dito. Kung nauuna ka pa sa kampana ng Catholic Church, this time, pag gumising ka, malambing. Dear, may coffee na ka. Aliwaitang, abak lang, matutod kayo ba? Gumising na koken. O dapat, 2020, tapos makita mo yon. Ay, wow, masyado kong high pitch. Ngini, bala mo soprano ka eh. Nga ba? Nang katas ka boses. Ngini, tanggapin mo na dapat mong itama yon. Yun, may pag-aaral ba tayo? Yung tinatawag na New Year's resolution.
Amen. Hindi man nanggaling sa atin yung New Year's resolution na yan sa ibang bansa nanggaling yan But anyway, sino sa atin, alam nyo yung mga pagbabago na dapat nyong tanggapin? Kailangan tanggapin mo na may pagbabago kang dapat gawin. Kung sa simbahan naman, kung ang simba ay alas 9, ang dating mo alas 9:30, may pagtatama na dapat gawin. Dapat, ang ganda sana tingnan yun, yung nakapila tayo sa simbahan. Parang 8:45 pa lang, nandyan na kayo sa labas. Tapos yung usher sasabihin sa inyo, alipa mo po. Panahinta mo po yung alas 9. Ganda siguro nun. Pero sa sine, nauuna tayo di ba? Parang, kung ano yung showing, ayaw nating mahuli. Gusto natin, nakapila na agad tayo so that we can get the best seat. How about doing that in the church? We wanna get the best seat. So, 8:55 pa lang, nasa labas na tayo. Umipila na tayo. Inaawat tayo ng usher. Amen. Masagwa kung pag usher yung nahuli. Ay, ako nasabihan. Tingko sana buhay sabihan. Huwag maka-live tampa. Hello to those of you who are watching via live stream. Good morning. We are here in SOB Bundagul. Bundagul talaga po ito. You are living by your name. Huwag na, baka masensor tayo. Okay, number 2. You are capable of knowing where you lack in the past and create a success ladder for your future. Sabihin, nakita mo kung saan ka nagkulang nung 2023. At ngayong 2024, gagawa ka, magpaplano ka para maging successful ka sa 2024. That is new beginning. Kasi kung hindi ka magpaplano at kung wala kang pagsusuri ng buhay mo, wala kang new beginning. Ganun pa rin. Old style ang mangyayari sa'yo. But how many of you are thankful that God is giving all of us a new beginning? Can I see hands raised? Come on, somebody. Amen. Alright. So, gusto kong imungkahi sa atin. Kasi tayo pag may word hinihintay natin hanggang kalagitnaan Pero wag. Sana ngayong taong ito, let's exit 2023 strong and let's enter 2024 strong. Ngayon pa lang nararanasan mo na ang maraming pagpapala ng Panginoon. Sino na ang pinagpala ngayong January, ngayong February? Dapat malakas ang dating. Amen! Sino sa inyo blessed na blessed? January pa lang. Wow! Umaapaw na yung pagpapala. Ang tindi na ng kilos ng Diyos sa buhay nyo. Amen. Ngayon, what I do is, since we have a corporate word for SOB, lahat tayo para pareho, pero I really seek the Lord kung ano yung parang specific word din for respective SOB churches. So when I went to Apayao sa Lemens, meron kaming 3 papa, 3 piece ang binigay ng Lord. Parang gobyerno, no? Kulang na lang yung isa no? Tapos sa Apayao, ganun din. And then when I went to Dao, tapos Angeles, Mawake, meron silang word. So, pero sa inyo, ang haba akong nagdasal. Sabi ko, bakit kaya? Sabi ko. Oo. Siguro, I was quiet before the Lord and I wanted really to get a word from the Lord for SOB Bundagul. Wala pa. Halimbawa, Biyernes, wala. Lord, Sabado na. Papasa ko tong PowerPoint ko kay DI. Nyapin, papas kaya ka DI. Kasi pa ikwa. But I'm done with my PowerPoint. Only this one. So, message na ako ni DI. Sabi ko kay DI, pinapinandit ako. Kaya ba't pinessage na akong Pastora Chit? Kaya papegi ba? Kasi mga di ko po. Kaya ba't nanita? Oh Lord, anyaranda na yung PowerPoint ko na ninanuta na. So, I din kaya kayo. Ready na kayo?
Buri ko sana, nga ba kayo ni? Kalupa ng kamukha ng may Bisaya pala rito. Ano pala kayo, no? Ilan yung mga dialects na meron pong Ilocano rito? Saan po yung mga Ilocano? Wala. Saan? Kanya tinagan mo, che. Oh, ayun. Bisaya. Bisaya rito. Sa mga Bisaya, dapat pagtanggol nyo yung lahi nyo, taas nyo yung kamay nyo. Ang alam ko, maiingay ang Bisaya. Tama ba ako? Maiingay ang Bisaya. Kailangan higitan ninyo ang mga Kapampangan. Yun ata ang tunay na Bisaya. Banda rito, naririnig ko yun eh. Asa na mga Bisaya? Happy nita eh. Detect mo na, bandaya rin. Mami Mundo. Kamusta kayo po? Talagang makanyang ko mag-preach ko ating greetings. Ating shout out. Shout out, Mami Mundo! Alam nyo, ang Kapampangan din, maingay. In one of my travels, nasa airport ako, naghihintay ng next flight. Ang ingay. Hindi ko alam kung kasama ko si May noon eh. Ang ingay, sabi ko. Sabihin ko sa'yo, Kapampangan yan. Kapampangan labin. Kaya ang Kapampangan, maingay yan! Mula sa likod din Kapampangan. Potang magsalita na, panelang high pitch. Makanyan! Ninano! No? Kasi hindi naman talaga ako lumakas sa Pampanga, pero Kapampangan na ako. Kapampangan ng family ko. I just learned Kapampangan talaga. Medyo talagang fluent ako sa Kapampangan. Pero ang pinagmamalaki ko sa Kapampangan, mula sa likod. Masayahin ang Kapampangan. Maingay ang Kapampangan. Malabit na rin Kapampangan. At sabi da iniya, tabalo ng totoo, mayabang na rin Kapampangan. Sa Kapampangan, mayabul na rin Kapampangan. Pero di bali, magaganda daw ang Kapampangan. O, doon kayo dapat sumigaw ng matindi. Now, this is my word for SOB, Bundagol. Ready na kayo? Alam nyo, dahil ito yung word ni Lord sa atin, gusto ko sana yung attitude ninyo, yung parang nanonood kayo ng basketball. Yung last ilang few seconds na lang, last 2 minutes, yung kalaban mo lamang. Tapos kayo yung humahabol. Yung kalaban mo lamang ng 2 points. Kaya kailangan makashoot ng 3 points. Ganong kayo dapat ka-excited this morning? Palabasin nyo yung mga amen, hallelujah nyo sa umagang ito. Huwag kayong tahimik. The Bible says that the promises of God is yes in Him and amen to us. So God already said, whenever the word is preached, God already said, yes, but you need to amen the word. And that's how you receive it. Tama ba po ba yung mga nasa likod? Yung mga nasa likod. Yung mga nasa likod na nandito, magparamdam kayo sa akin. Bibigyan ni Pastor Lito ng premyo yung malakas mag-amen. Yung nasa likod dito. Yung nasa likod doon. Sabi ko kay Pastor Achit, dapat pala may loaf kayong ganyan, yung church ninyo. Sindami nyo na eh. Siguro baka buksan nyo na yung banda rito. Diba, ba kaya this year, ito na yung word ninyo para mapabilis tayo. Ronel, ikaw ba yan?
Ikaw ba yan, Ronel? Ayun. Shout out to you, Ronel. Yan ka mama ko kay ba't natin kung biyagya ka. May stock mid. December ya pa ito eh. O sige, ito na, no? Nagpe-pray ako kay Lord. Ito ang word ko sa inyo. Medyo black lang ang pagkalagay nito. Are you ready? So, ang sabi ng Lord sa inyo, you ain't seen anything yet. There is more in 24! There is more! There is more! Oh my God! There is more in 24! God is not done blessing you yet! There is more! There is more! You got to hear what the Spirit of the Lord is saying! There is more in 24! There is more! 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 I say more! I say more! 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 It's over! It's over! There is more! There is more! Oh Jesus! There is more! He ain't done yet! There is more! Woo! Oh Lord! You know what just happened right now? Every time, this is how God creates it. In the beginning, the earth was void and without form, and the Holy Spirit spoke, and God spoke, and the Spirit of God hovered over His Word. And once the Word is released, God starts creating to those yung nakatanggap. That's what happens. You know, lately I've been preaching every Thursday sa Lemens. I was led by the Lord to preach on New Ears. We need to have new ears for the new year. And the last miracle that Jesus did was upon this guy, Malchus, in Luke 22. Last miracle ni Jesus yun. Before Jesus, hours before Jesus was sent to the cross, the last miracle He did was to heal the ear. Kasi chinap ni Peter eh. Pwede naman niyang iwanan eh. Pero ang ginawa niya, alam mo, dinikit niya. Ikit na may nagbaging balugbog na ning servant ita. Well, he can just leave that servant. Who cares? Pero hindi eh. Pinulot niya. I don't know how he did it. Ano ba? Ay, tenga. Chok, tinagay. Buo ulit. Yung tenga. Hindi. Pinagaling niya. I believe ang dapat gumaling sa atin sa mga huling araw, ang ating mga tenga na napapakinggan natin ang sinasabi ng Diyos sa atin. Just like today, God is saying to all of you here in SOB Bondagol, hindi pa tapos ang Diyos sa inyo na pagpalain kayo. Naintindihan niyo ba? Marami pang darating. There is more in 24! Woo! Kaya pala ang tagal. Kaya pala ang tagal. Pailing ako. You know, the moment I stepped in here, I was just enveloped in the presence. Oo. Ang hirap explain. Ang hirap explain if you are in the presence of the Lord. And that's all we need. We need the presence of God in our lives. Ang daan para ma-bless ka, nasa presensya ka ng Panginoon. Akala niyo po ba, ang ganda na po ng lugar ninyo, ang dami na pong magagandang ginagawa ang Panginoon, pero hindi pa po tapos ang Diyos sa inyo. Meron pa po. Meron pa po. Meron pa po kayong may-expect. Just
Just keep on doing what you are doing. Just keep on offering your service to the Lord. What a wonderful testimony I've heard from that young man who came here. Alam ko busy siya eh. Pero sa Panginoon, walang busy eh. I mean, what a godly jealousy na dapat magkaroon tayo na lagi tayong merong time sa Panginoon. Amen? Sabi nga ni Pastor Lito, yung mga I'm sorry, I have to speak bits and pieces, ano? Total, madalang lang naman akong bumibisita sa inyo. Sabi ni Pastor Lito, buti pa yung mag-aasawa ngayon, bago mag-asawa, may bahay na sila, established na sila. Sabi ko, kayo noon, nagpe-prayer and fasting pa kayo bago kayo magkabahay eh. Kasi yung tiro ng Chiang Mai kaya kami, datang na yung Ginoo eh. Sabi ko naman, siguro naman, sa haba-haba ng pangaral na yon, merong 88 reasons bakit darating ang Panginoon eh. Siguro baka nasa 86 na tayo. Darating na talaga ang Panginoon. Amen? Ito yung pisasadyan tamo. Datang na yung Ginoo. Tutuman. Datang na yung Ginoo. Tingnan mo, gera here, gera there. Di ba? Yung bansang Israel, ginegera. Tapos very potential talaga ang gera sa panahon ito. Ano ibig sabihin? Malapit nang dumating ang Panginoon. Amen. Pero bago dumating ang Panginoon, sana maranasan natin yung kanyang kaluwalhatian sa ating mga simbahan. Pag nagsiservice tayo, tinatouch tayo ng Panginoon. We're caught up in the glory. Amen. So, ain't over. Kung blessed ka na ngayon, mas mabibless ka pa. Huwag kayong masatisfied where you are at. Kasi meron pa kayong next level. Amen. Not even level. The word of your pastor is dimension. Amen. Yun yung place na hindi nyo pa napuntahan. Ano kaya yun? Ano kaya yung lugar na hindi nyo pa napuntahan? Roland, ano kaya yung lugar? Pastor Roland. I'm gonna call you pastor. Inordain na kita sa umagang ito. Ano kaya yung lugar na hindi mo pa napuntahan in the spirit while you are worshiping? Ano kaya yun? How is it that we are all caught up in the glory of God? Anyway, let's open our Bible in Genesis chapter 1, verse 14. Explain ko to, no? And God said, let there be light in the vault of the sky, what? To separate the day from the night, and let them what? Serve as signs. Somebody say signs. Let's all say signs. To mark sacred times. Somebody say mark. Okay, to mark sacred times and days and years. Let me read in Tagalog. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw saan sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi at ito ay magsisilbing palatandaan. Sabihin natin palatandaan. Parang pag may pusang itim na dumaan, sasabihin mo, haro, sign yan. O kaya, paru-parong itim. Haroy, lolo, bibisita ya. Mahilig tang makain. O, ting lolo mo, miging paru-paru yan. Eh? Layo ata. Pero tayo mga Pilipino, ang dami nating pamahiin. Ay, nahulog yung baso. Ano ko? Tapos, o kaya, kumakain kayong ganyan, nahulog yung tinidor. Aro, ating lalaking data nga bisita. Signs. Amen. So may palatandaan para maging marka ng pagsisimula ng panahon. So when God created the light, the Bible says He separated the day and the night. Pag nandiyan pa yung araw, ibig sabihin, palatandaan, umaga pa. Pag sumikat yung buwan naman, ibig sabihin, gabi na. So may mga palatandaang binibigay ang Panginoon. Ganon din sa ating panahon. Sabi niya, He marked sacred times and days and years. Ibig sabihin, meron siyang mga markang nilagay sa bawat taon na dumarating. Ayaw ng Lord na naliligaw tayo. Gusto ng Lord, ginagabayan niya tayo sa bawat taon. So, sa taong ito, merong signs, may marka na nilagay ang Diyos sa ating kalendaryo. So, sa bawat taon, may ginagawa ang Diyos.
meron siyang may mga marka na nilalagay ang Diyos sa bawat taon. So, ang 2024, as far as God is concerned, has already been marked. Sigurado blessed ka. Kaya lang, specifically, alam mo dapat kung anong gagawin mo. At meron ding may palatandaan or signs na nilalagay ang Lord sa bawat taon. He marked sacred times, days, and years. So your 2024 has already been marked. Aren't you glad about that? Amen. Tapos na. As far as God is concerned, tapos na ang 2024. Now this morning, He's gonna allow us to bring our future in the now. Nakita niya na yung future natin, dadalhin niya ngayon yung future ngayon para marinig mo. So, ano ang marka o sign na meron ang 2024? Again, yung 2024, let's take it a little bit deeper. So, ang 2024, sa Hebrew calendar, kung papag-aralan natin yan, kasi the Jews believe that their calendar is revelatory in nature. Ibig sabihin, pag pinag-aralan mo yung kanilang kalendaryo, meron kang makikita dyan na pwedeng mangyari. Okay? So, ngayon, yung 2024 sa Hebrew calendar is equivalent to 5784. Yan ang Jewish calendar. So, for the Jews, every number has a corresponding letter. May kahulugan yung bawat letra. So, ang bawat numero ay may katumbas na letra at ang bawat letra ay may katumbas na kahulugan. Do we understand? Ngayon, kung tumatayo kayo sa loto, huwag na kayong tumaya. Kasi scam pala ang loto. Alam niyo ba yon? Pero ganun pa man, ilang bang numero meron ng loto? Ilang numero? Ilang tataya? Ilang number meron ng loto? 8? Keng pilang pisambang pinta lang ko baluda. So, burin ang sabihan, ako tataya. Wetting. Wetting ne. Wetting na mo. I-low class tayong bagya. So, bisa akong mamiyang numero, pero istong tinod kayo, mag-tights kayo. At kakalingwan palagi, ipastor. Yan dapating gagawa nyo. Yung kakalingwan, impastor. Botang mabibless kayo. Sige. Yung numero, makiramdam ko kanyan. Sulat yung masalese ini, anointed number ini. Kayo pa bakit kayong kasiping yung bali po, tas sabi, ay, born again niya yan. Yung numero mo, 20, 24. Saklitan meng 5, o kaya 7, o kaya 8 ampong 4. O kaya pibali-baliktad mo, 5, 7, 8, 4, saklit 20. Saklit 24. Tayaya ka niyang mga. Amen. So, sa Hebrew, ang kalendaryong 2024 is equivalent to 5784. At sa mga Hudyo, alam nila yan Kaya bless na bless ang mga Hebrew people Alam nila yung kahulugan ng 5, alam nila yung kahulugan ng 7, ng 8, and 4. But you know, it's interesting. When you add 5 plus 7, it's interesting. Plus 8 plus 4, what do you have? Anybody? Wakang calculator. Pag inad mo yung 5, inad mo yung 7, inad mo yung 8, inad mo yung 4, what do you have? See? Di ba ang galing ni Lord? It's 2024. Ngayon lang nangyari yan. Amen. So, ibig sabihin, ang tindi ng gagawin ng Lord sa 2024. Alam mo, ang God, pag kumilos siya, maganda na nung last year, mas gaganda pa ngayong taong ito. So, you always look forward for what God is gonna do. And sometimes, nami-miss out natin si God kasi we are not thankful So, we tend to focus on yung mga masasaklap na nangyari. So, you miss out on what God is doing. Meron namang ginagawang maganda ang Lord. Kahit merong hindi naging maganda, and that's how you fall in love with God. Because you know, ang dami mong problemang dumating, but yet, ang pasalamatan mo, buhay ka pa.
Nandiyan ka pa ngayon, you're still alive, God is still blessing you, you still have a roof over your head, kumakain ka pa ng 3 beses. Huwag yung focus mo doon sa problema. Mag-focus ka kung paano ka tinulungan ng Panginoon sa bawat problemang pinagdaanan mo. And that's how you become a better person. Amen. So, ini-interpret nila yan, yung bawat numero, but specifically, the last 2 digits, which is 84. Alam natin yung 80 is pay. Sabi natin pay. 80 pay. One more time, let's say pay. Everybody say pay. Then look at your neighbor and say pay. Ayan, naintindihan niya na yan. Kung may atraso sa iyo yan, alam niya na ang gusto mong sabihin. Okay, pay. But pay there is spelled P-E-Y. Yung last number niyan, number 4, in Hebrew, looks like a door. So, 4 is dalet. Let's say dalet. And that means door. Okay, so ready na kayo. So, having said that, other than that, sometime August of last year, may bisita kami, yung kaklase ko sa Christ for the Nation came over and he spoke sa Lemens. Ang gifting noon, prophetic eh. So while he was preaching, nakita ko ang daming pintuan. Bilis! Nagbubukas ang ganun. So I didn't know what I saw until I meditated and contemplated on it. And then when I was seeking the Lord, sometime September na, sabi ng Lord, yun ang word nyo for 2024. Ready na po ba kayo? Alam ko, siguro alam nyo na yung word, pero it's a safe, this is gonna be your first time to hear this word, and I'd like you to receive it in your spirit. I pray that we're gonna have a Malchus moment this morning, a Malchus miracle moment where our ears are healed. Pinagaling ng Diyos ang ating tenga, at kapag binanggit ko ang salitang ito, marami kayong maririnig at marami rin kayong makikita. Amen. Alam niyo ba yung naririnig nyo, pumupunta muna sa isip nyo, tapos i-interpret ng isip nyo, tapos makikita ng mata nyo. Kaya kailangan makinig tayong mabuti. Amen. Marami akong adlibs, ano? Kaya nga sa simbahan, nakakalungkot. Pag nagsisimba ka, nagsiselfone ka. Maliban na lang, nagtitake notes ka. Pero yung Facebook kasi, lagi na nating mag-umpisang Lunes, hanggang Sabado, nagpe-Facebook ka na. Would you believe, hanggang Linggo, nasa simbahan ka na, nagpe-Facebook ka pa. At ang malungkot, nasa loob ka na ng simbahan, live streaming na, nagla-live streaming ka pa. Meron ako kasing nakitang ganyan eh. Bumabati, shout out to, nagla-live streaming na. Nasa loob na ng simbahan, nagla-live streaming pa. Bakit ganun? See, what the devil does is, iniistorbo niya kayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tapos nakakatawa, nasa simbahan ka na, nakikipagkwentuhan ka pa. Eh, bakit ka nagsimba? Hello? Bakit? Iniistorbo ka sa pakikinig. Tapos nasa simbahan ka na, nagluluto yung isip mo nasa bahay. Tapos nagsasampay. Ay, mga sinampay ko. Sinampay ng utak mo ngayon. You're here to hear the word of the Lord. Amen? Kaya ang Lord ang gusto niyang pagalingin, tenga natin. Sana makita niyo to at marami kayong makita pagkatapos niyo marinig. Ready na kayo sa word natin? Okay, so our word for 2024. 2024 for all of us SOB is the year of the open door. I want to call forth those doors. Open the door to 2024 for SOB Bondago, Lord. In Jesus' name, buksan niyo po yung pintuan para sa SOB Bondago, Lord. Doors of promotion. Doors for wealth. Doors for healing. Doors for the supernatural. Open. Open. Doors of favor. Open! 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 Woo! Bahala na kayo sa mga pintuan nyo ngayon. Marami yan. Ang salitang door ay na-mention ng 180 times. Woo! Ilang pintuan yan? Huwag nyo ilimit si God. You ain't seen anything yet. There is more for you. More doors to be open for you. So, tingnan
tingnan lang natin pipiliin ko lang yung from 180 times na nasulat ang door sa Bible. May mga ilan lang akong babanggitin para sa atin na sinabi ng Lord. Scriptures for open door, Revelations 3:8. Tagalog yan. Nagbukas ako. Sinong nagbukas? Si Lord. Nagbukas ako ng pintuan para sa inyo na walang sino mang makakapagsara. Kahit isara ng demonyo, hindi niya maisasara yan. Kasi si Lord ang magbubukas ng pintuan para sa iyo. Revelations 4:1. Iniligay ko sa harapan nyo ang bukas. Nasa harapan mo na, kailangan makita mo. Inilagay ko sa harapan mo ang bukas na pinto at ang unang tinig na aking narinig, umakyat ka rito. Sana naririnig mo na merong tinig kang narinig. Sinabi, oy, pasok ka na. Huwag ka na magdalawang isip, pasok! Amen! Sabi mo, bukas sa pinto. Ay, aliko. Bukas, pasok. Magsiserve ba ako? Ako bisa. Magsiserve leader ba ako? Ako bisa. Narinig mo na nga yung testimony kanina eh. Sabi niya, dahil po nagsiserve ako kay Lord, sobra po akong na-bless. Amen. Bukas na mga kapatid, pasok na lang tayo. 1 Corinthians, eto. Pakaganda. Tagalog, ang ganda ng Tagalog, oh. Nabuksan ang isang pintuang malaki, maluwag, at mapapakinabangan. Kaya ang pintuang gustong buksan sa iyo ng Lord ay isang malaki, maluwag, at mapapakinabangan na pintuan ang gustong buksan ng Panginoon para sa iyo. Malaki na maluwag pa. Alam niyo po, yung bahay ko po sa Claremont, siguro ganun yung style eh. Yung banyo ko, yun, malaki yun. Kasi yun yung master's bedroom. Pero yung ibang banyo, maliliit na lang. So ngayon, yung mga pamangkin ko, pag dumadalaw sa akin, taga Maynila, dahil malalaki sila eh, almost 5'9", tapos malaki na, medyo chubby pa, no? So, niyang minsan, nagbanyo sila. Paglabas niya, siguro nahiyang sabihin sa akin, sinabi sa nanay niya, alam mo, nakakatuwa to si Joshua. May pintas siya sa banyo mo. Bakit? Gusto ka nung nilubyak yung banyo mo, patagilid siya ka nung lulub. Malyaring lumub diretso. Kasi malapad siya. Tapos, pag magbabanyo siya, hindi siya doon nakaharap siya sa pinto. Kasi hindi siya magkakasya. Pero itong pinto ang binuksan ng Lord sa'yo, kahit pamilya mo, sabay-sabay kayong pumasok. Nakakapasok kayo! Maluwag! Malaki! At mapapakinabangan yung pintuang yan! Maiintindihan nyo yan kayo sa bundagol because there's more. Amen. Ito, sample na, oh. Ang luwag. Ang laki. Mapapakinabangan. Sipin nyo nga yung mga pintuan na yon. So let's get excited dun sa mga pintuang malaki, maluwag, mapapakinabangan. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Pagkatapos ng preaching na to, upuan nyo. Kasi narinig nyo lang ngayon eh. And then you begin to process it. What are those doors, Lord, na gusto mong buksan sa akin? Tingnan mo yung nangyari kay Captain nung nilagyo. Kerwin. Asa si Kerwin? Kerwin, that word is true for you that you ain't seen anything yet. Every policies, every rules in your company will be defied because of the favor of God that is resting upon you. God is gonna open doors after doors for you. Yung mga hiningi mo, hiniling mo, mas hihigitin pa ng Lord according to Ephesians chapter 3 verse 20. That's for you, bro. Amen. So, mo yun? Hindi pa siya dapat ma-promote. Pin-promote na siya. Saan ka nakakita ng ganon? Na ang daming nakalinya bago siya, kaya lang may God siya eh.
Yung favor ni God nasa kanya, tsaka it's the year of the open door. Yun ang favor ni God. Yung favor ni God, babaliin niya yung mga rules, babaliin niya yung mga nakalagay na policy dyan. Kasi yung favor of God is resting upon us. So God is inviting us to a year of open door in 2024. Iniimbitahan tayo ng Panginoon sa bukas na pinto ngayong 2024. Okay, so what does the Bible say about open doors? Okay, paspasan natin to, no? Pag sinabing open doors sa Biblia, anong definition ng open doors sa Biblia? So number 1, open doors often symbolizes access to blessing, opportunities, and new phases in life. Ito ang daanan ng pagpapala, oportunidad, at ito yung gusto ko, bagong yugto ng ating buhay. Yan ang ibig sabihin ng open door. Maraming opportunity kang mararanasan, siyempre pagpapala, pero higit sa lahat, pasalamat ka kay Lord, bagong yugto ng buhay mo, new phase of your life. The Bible says in Revelation 3:8, alam mo, sarap ng talatang ito, and you can see the heart of God for us, na He's such a loving God. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam kong, nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Kaya wala kang pwedeng itago kay Lord. Alam niya yung ginagawa mo. Sabi niya rito, alam kong konti na lang ang lakas, konti na lang ang iyong lakas, ngunit sinunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pintuan na hindi maisasara ni inuman. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Alam ko, konti lang ang tulog mo, pero nagche-church ka. Alam ko, konti lang pera mo, pero nakukuha mo pang mag-offering. Alam ko, konti na lang pera mo. Sasabihan mo, Lord, pamayad ko niya ang suluy ni, pero nag-tithes ka pa rin. Alam ko, puyat na puyat ka, galing ka sa call center, pero nag-church ka kahit antok-antok na kang ganyan. Akala ni pastor nag-i-amen ka. Natutulog ka pala. Alam ko, konti na lang ang lakas mo, pero nakita ni Lord yung ginagawa mo. Ano yung konti na meron sa'yo? Pero sabi niya, sinunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin, naging faithful ka pa rin. At dahil doon, binuksan ka niya ng isang pintuang malaki, maluwag, at mapapakinabangan mo. Amen. So let's never stop being faithful to the Lord. Because out of your faithfulness, kahit anong konting meron ka, binibigay mo pa sa Kanya. Nakita niya yun. Lalo na sa pera. Konti na lang yung pera mo, nag-o-offering ka pa. Tapos ang sut-sut ng katabi mo sa'yo, BME pa yan? Lala kang pamasahe po ta. Yung sabihan mo kaya, get thee behind me. Ay, hindi nyo naintindihan nyo. Amen. Tinan mo, kayong mga nagtatrabaho sa call center, imbis na umuwi kayo, diretso kayo sa simbahan, alam ni Lord yun. Alam ko, konti lang yung tulog mo, pero ginawa mo pa rin, nag-church ka. Amen. Alam ko, pagod na pagod ka, pero nag-life group ka pa rin. Amen. Alam ko, Bisaya ka, maingay ka. Joke lang. Okay, anong pintuan? Di ba ang ganda? Sarap eh. Bait-bait ni Lord. Amen? That's why, how can you not fall in love with God? If what you do is simply come to church and your relationship with God is not growing, you simply have a religion. Kasi ang relationship kay God nag-grow eh. Alam ko, senior ka na, pero nagla-live group ka pa rin. Eh mo sinabi kay sarili mong, ay manelbe na akong Netflix. Hindi. Alam ko, senior ka na, pero gusto mo pang mag-serve kay Lord. Kahit umaaten natin. Alam mo yun sa mga senior sa church, sabi ko, makanya na yung life group you. Itang may pagstorya na kayo mo. At least ating kong life group. Diba? Pero yung senior, man-invite na mo. Pero nung agyo pang mag-lead life group, well, that's great. Pero at least meron kayong group where you belong. Kasi hindi naman kayo maalagaan lahat ng pastor, kaya magandang may life group. Somebody say, gusto ko marinig ang mga Bisaya sa oras na to.
Pahina na. Okay, number 2. Lugar ng pasukan at labasan. Sa place of entrance and exit. Kaya titingnan mo sa buhay mo ngayon, sa pintuan mo, ano muna yung kailangan palabasin mo para may pumasok. Hindi makakapasok, puno pa doon eh. Palabasin mo. So, isipin mo nga anong papalabasin mo. Alam mo ba kung anong papalabasin mo? Dapat alam mo. Ini, Pastora May, gawa na yung share question ini kay life group na. O doon sa, di ba, ganyan ang style natin, di ba? Facilitation. O, anong natutunan nyo sa tinuro? Sa akin, yung pintuan ay labasan, tsaka pasukan. Anong inisip nyo ngayong palalabasin nyo sa buhay nyo? Siyempre, mga babae yung hawak niya. Sabi niya, maramdam kayo, sabi niya, ang gusto ko pong palabasin, yung kabusitan ng asawa ko. Tapos sabi niya, tangke ka. Lawen mo, yung asawa mo yung agad isip mo, ikaw, ano yung palalabasin mo? Bakit yung asawa mo agad ang tinuturo mo? Hello? So anong palalabasin mo? Kabusitan ba yan? Kakuriputan ba yan? Anger ba yan? Ano yung palalabasin mo sa buhay mo? Palabasin mo para may pumasok. Amen. Come on somebody. Meron ba kayong alam palalabasin? Wala. Gusto ko marinig yung mga Bisaya. Kayo yung mga paborito ko ngayon. Marami kaming Kapampangan eh. Kayo na lang. Amen. Sino may palalabasin? May palalabasin ba tayong galit? May palalabasin ba tayong sanib? Ha? Sa umaga, masaya ka. Sa gabi, malungkot ka na. Stress, di ba? Pangatlo, ito. I'd like to minister in this area. Freedom and deliverance. Hindi ko alam kung nakita nyo na ang mga pintuang gusto buksan ng Lord sa atin ay pintuan, ang sarap ng malaya. Pintuan ng kalayaan at pagliligtas ng Panginoon. Amen. Alright, so ano yan? I've chosen Isaiah 45, 1-12, and then later I'm gonna discuss a bit of this scripture. Ibubukas ko ang mga pintuang lunsod para sa Kanya. And he's speaking about Cyrus here. Mga bundok ay aking papatagin. Ang mga pintuang tanso ay aking wawasakin. Pati kandadong bakal ay aking tatanggalin. Oh my goodness, di ba? To open doors before Him so that gates will not be shut. I will go before you and will level the mountains. I will break down the gates of bronze and cut through the bars of iron. What a wonderful God we serve. Parang wala na nga tayong gagawin kay Lord. Mamahalin na lang natin si Lord, tapos magtatrabaho si Lord para sa atin out of us loving Him. Isn't God so good? All you have to do is to serve God. And then out of you serving God, kikilos ang Diyos para sa iyo. At minsan nagtataka ka, bakit di kumikilos? Kasi gawin mo yung una. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, and then He's gonna do the rest. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God. And what do you need? All. Is that hard? No, it's not hard. Mahirap bang yumaman? Hindi mahirap yumaman. Mahirap bang pagpalain? Hindi mahirap pagpalain. Just go by God's principle. What do you need to do? Make God first. Amen. Come on. Isa-isahin natin to, ha? And then I'm gonna call out, I feel like some areas where we need to be set free. Yung bronze dyan, it speaks of the things that have held you back for years. Bronze yun ang ibig sabihin. Yun ang biblical symbol ng bronze. Yung mga bagay na nagpigil sa'yo. Okay, that speaks of addiction, depression, insecurity, lack that may have been in your family for generations. Maaring generational curses itong bronze. Ito yung mga bagay na nagpigil sa'yo. Meron ka bang certain addiction sa buhay mo? Lagi ka bang nadidepress? Meron ka bang insecurity, kakulangan? Yan yung mga bagay na nagpigil sa'yo para hindi ka sumulong or makapasok sa iyong pintuan. Meron. Kamukha ngayon, ano? Bakit ba usong-uso yung nadidepress?
Oh, pag sabi, ba't di ka umaattend sa church? Ito, pinagmamalaki natin. Depressed ako eh. Sino masabing depressed ka? Saan mo nang galing yung salitang yan? Nalulungkot ka lang eh. Paano ka sasaya? Ang ganda ng praise and worship. Kaya yung maganda ng church service eh. Yung pag umattend ka, grabe, may ilaw na. May fog machine pa. Ang galing pa ng kumakanta. Hindi ka ba sasaya nun? Kanina lang ang dami dapat napakawalan sa atin eh. Ang galing ng kanta. Sabi niya, ang hirap lang kabisaduhin eh. Parang, you pick me up, solid ground. I mean, I thank the Master. I thank God. Ano yun? Ano ba yung mga lyrics na no? Sabihin mo nga bro. Isa-isa lang, Master. You set my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior because He filled my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. Hindi, yung mga kalokohan ginawa niya before that. Why do you thank God? The first part of that song. Wandering into the night, wanting a place to find this very soul, this vagabonds. I tried with all my might, but I just can't win the Hindi mo kaya, hindi mo kaya. Sige. Slowly drifting. Papalayo ka na. Wanderer. And just when I ran out of road, wala na eh. Matapos na. Buhay mo. But He told me that I was not. Alam mo, depressed ka. Hindi ka depressed. Kasama mo si Lord. He turned me around. He placed my feet On solid ground. I thank the Master. I thank the Savior because He healed my heart. I thank the Savior. Ulitin mo bro. Sige, go. I cannot deny what I see. Ilan ka malungkot. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friend. Diba? Burden and bitterness. You can't just keep on moving. Layas, bitterness. You ain't welcome here. Hindi ka welcome sa buhay ko. Depression. From now till I walk the streets cold, I sing of how You saved my soul. This wayward son has found his way back. Muli na ako kaya ka Lord. He picked me up. He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior. Because He healed my heart and changed my name. Yeah. Ever free, I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Come on, one more time. Thank God. He healed my heart. Because He picked me up and turned me
Speak to yourself. Be healed. Because he healed my heart. Come on. He changed my name. Speak. Forever free. I'm not the same. Thank you, Lord. I'm the master. Thank you, I'm Jesus. the Savior. One more time now. Because he healed my heart. Hey. Changed my name. Forever free. I'm not the same. I'm not the same. Because he healed my heart. I'm not the same. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. Come on. Hey. Yeah. Come on. Thank you, Lord. Thank God for your healing. Thank the Master for setting you free. I speak to those depression, addiction, be loose. Every lack, be loose, be broken. Every burden be lifted up. We thank the Master. We thank the Savior. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. I'm free. Woo! That's what praise and worship should do for us. Alam mo, yung part ng service na marami nagsisinungaling sa praise and worship because they don't live by what they sing. Those are not just lyrics. If you're depressed this morning, you came depressed, you came heavy, you came with so much burden. When you sing that song, I'm free. So I thank the Master. That's what it's all about. Hallelujah! Woo! We thank the Master for setting us free. Mamaya, kanta ulit tayo. Pangalawa, diyan ka lang, brother. Ron Kinoli, diyan ka lang. Bars of iron represents barrenness, slavery, and captivity according to Deuteronomy 28:23. So I'd like to pray for those. Gusto mong magkaanak, matagal na. I'm not saying you're barren, but probably may problema sa pagpapanganak. Meron ba? Gusto mong magka-baby, pero wala. Sige po, I don't mean to embarrass you, but I just feel like I have to minister to you this morning. Can you please stand on your feet? Mag-asawa po kayo, no? Okay, go and tayo po kayo. How long have you been married na? O, sige. Kayong dalawa. So, Lord, you said that blessed is the fruit of our womb. So, bless her womb right now in Jesus' name. And I declare fruitfulness in Jesus' name. Thank you so much. Bigyan niyo po sila ng baby. I-heal niyo po ang womb ng bawat isa. I declare them free from barrenness this morning in Jesus' name. Amen. Yun lang ba? Wala na? Wala na rito? Ayun, tayo ka, sister. I bless your womb this morning. I declare that every form of barrenness is broken in Jesus' name, and you will open, and the Lord has opened the door of fruitfulness for you, that you're going to bear a child in Jesus' name. Be blessed in the name of Jesus. Amen. All right. Now, paspasan ko, no? Papa, siyempre, may bukas sa pinto. Paano nyo bubuksan yung pinto? Tandaan nyo, hindi porke nagsalita ang Panginoon, wala nang opposition. Meron. Kaya sabi ng Bible, 1 Corinthians 16:9, sapagkat sa akin ay nabuksan ng isang pinto ang malaki at mapapakinabangan, pero maraming gagawin ng kaaway. Pero hindi ibig sabihin may gagawin ng kaaway, talo kayo, laban lang. Kung nanonood kayo ng Itbulaga, laban lang. Okay, laban lang. Ano mga dapat natin gawin para pumasok sa pinto? Yan ang gusto nating matutunan. Number 1, open doors through persistent prayer. Ito ang panahon na kailangang maging mapilit tayo sa panalangin natin. Amen? Sa pamamagitan ng panalangin na ibibigay ng Diyos yung mga pangangailangan natin. Huwag kayong susuko. Katulad nung kaibigan na to sa Luke 11, I think. Luke 11:8. Pumunta siya sa kaibigan niya para humingi ng tinapay. Siyempre, kaibigan niya yan, hindi niya matitiis yan. Kaya sabi niya, kahit tulog yan, kakatok ako ng kakatok, bubuksan niya rin ang pinto. Amen. So, ganun din si Lord. Gusto niya kayong i-bless, kaya lang talagang ganun eh. Kailangan, may mga times yung mga hinihingi natin, hindi nagfo-fall dun sa date na gusto natin eh. So, pray lang ng pray, maging mapilit tayong manalangin hanggang sa maranasan natin yung pinapanalangin natin sa Panginoon. So, we need to pray persistent prayer. Pag sinabi natin persistent prayer, ibig sabihin, yung pananalangin hindi nag-give up.
Huwag kayong magtatampo kay Lord. May iba sa inyo nagtatampo pag hindi na ibibigay ni Lord eh. Tapos huwag nyo ikumpira yung buhay nyo sa iba. Ba't yun nagdadasal na sasagot yung prayer niya? Hindi, iba yun eh. Iba ka eh. Kaya pag mag-pray ka lang, maniwala ka sa Panginoon. Ibig sabihin ng persistent prayer, yung bold ka manalangin, matapang ka manalangin, kumpiyansa ka sa pinapanalangin mo, hindi ka nagdududa. Ito, funny story lang to, no? Nanonood kasi ako ng NBA eh. Ang paborito kong team, Denver Nuggets eh. Hindi ko alam kung sino yung kalaban nila. Pinagpipray ko. Actually, pinagkukommunion ko pa sila eh. Kamukha niyan sa, grabe, natalo sila the other day, pero natalo nila yung Lakers ha. Pinag-communion ko yun eh, pero natalo, hindi ata ako nakapag-communion. Tingnan mo, independency mo kay Lord. Pati yung kasali. Tapos, ito, ilan yung lamang nung kalaban nila? Milwaukee ata yung kalaban nila, magaling yun. Tapos, nagpipray ako. Biglang may dumating na tinig sa akin, sabi niya, pinapaniwalaan mo ba yung prayer mo? Of course, Lord. Mananalo ba yan? Pinapaniwalaan mo yung panalangin mo? Opo, Lord. Mananalo yan. Mananalo yan. Nanalo nga. Yan ang babalik ni Lord sa'yo. Dasal ka ng dasal, dasal ka ng dasal, dasal ka ng dasal. Ang tatanong ko rin sa'yo, naniniwala ka ba sa panalangin mo kasi? Na however long it takes, you're gonna pray, pray, pray. Never give up! Ito word ko sa mga ilan. Siguro 10 sa inyo. May iba kasi sa inyo, kinakaya nyo eh. Ginagawa nyo yung mga bagay-bagay based on your own human strength. But that's gonna fail. That's what we call Ishmael. It's the work of the flesh. Flesh yun eh. Dapat magdepende ka kay Lord. Kahit parang malabo, pero alam mo naman, mahal ka ni Lord, gusto niya yung kabutihan mo at kasayahan mo, mangyayari kung naniniwala ka talaga sa prayer mo. Kung wala kang nakuha sa pinreaching ko, yan lang. Maniwala ka kay Lord. Kung ano man yung dinadasal mo, dasal lang ng dasal, dasal lang ng dasal hanggang sa makita mo yung gusto mong makita mula sa Panginoon. Amen? Tapos na tayo. Pangalawa, so pray lang. Pangalawa, ito. Ilan lang yung sinama ko dyan eh. The words we speak can open the door. Yan. Pay pa rin to. Nasa year ng pay pa rin tayo, 80. 80 means pay. 80 is a decade to speak or make declaration. 10 taon nagdideklara. 20, since sumampa yung 20, 10 years yan eh. Wow! Sino kaya sa atin ang hindi aayos ang buhay kung didiretso ang dila mo? Dumiretso lang yan dila mo, aasenso ka. Sasabihin mo, mahirap ka ngayon, marami kang utang, thank you Lord, makakabayad ako. Ibe-bless mo rin ako. May sakit ka, thank you Lord, alam ko gusto mo gumaling ako. Gusto mo ng bahay, thank you Lord, nadadaanan ko yung mga bahay sa Bago Claremont, Benavista. Lord, ang lalaki ng bahay dito. Ako gusto ko nagtutur sa malalaking bahay, magkakabahay din akong ganyan. Amen. Hindi yung, nako talagang pinanganak tayong kasing hirap ng daga. Baka mamamatay din tayong kahit pusa. Yung mga kasabihan natin, ano? Mamatay ka ng, nabuhay kang daga, mamatay ka na lang pusa. Di ba? Huwag ganon. Diretsuin mo lang yung dila mo. 10 years. Sasabihin mo, magkakabahay din ako. Makakasakay din ako ng eroplano. Yung ang kasama namin, pastor, ang una niyang sinakyan, yung Chubibu eh. Para daw ma-experience niya yung eroplano eh. Nakasakay din siya ng eroplano. Di ba mga ganon? Lord, makapunta rin ako ng Singapore, ng Amerika. Salamat, Lord. Lumilipad yung eroplano, nakikita mo, parang nakikita ko yung sarili kong nakasakay din doon. Mga ganon, diretsuhin mo lang yung dila mo. So, ang pintuan, bubukas sa'yo sa sinasabi mo. Kaya, isa niyang pamamaraan para magbukas ng pinto. So, sino dito ang yayaman? Sino na rito ang nakikita mong mayaman ka na? Ulitin ko, baka iba yung narinig mo kaya hindi ka nag-i-amen. Baka narinig mo mayabang. Hindi, mayaman. Sino rito? Alam mong mayaman ka na?
Mag-open ka na ng bank account para yung bibigay sa'yo, ilagay mo doon. Okay. 5784 is the year of the open doors. 5784 is the year of the voice-activated door. Yung mga pintuang yan, bubukas yan sa pagsasalita mo. Amen. Now lift your hands to the Lord. I want you to cancel every negative words that you have spoken. Lahat ng mga negatibong salita na nabanggit mo sa sarili mo, sa mga anak mo kung may asawa ka, sa asawa mo, i-cancel mo yan. Mag-repent. Lord, we break every negative words right now. In Jesus' name. And this is where we want to end. Praise and worship can open the door. Such as this morning. Alam mo ba, bago ako umalis ng bahay, yan yung kinakanta ko. And the angels cry. Sabi ko, Lord, give us a throne room worship this morning. Have we ever had that? That the worship that is taking place in heaven is the same worship that is taking place every time we have praise and worship? Alam mo, sa Apayao, nung pumunta ako, na-touch ako eh. Kasi, ang meron lang sila doon, drum na luma, gitarang luma. I came late kasi hindi kami nakatira doon sa bahay ni Pastor Ringel eh. They booked us to a certain place. Pero pagpasok ko, the presence of God was so thick. Kapal. Lahat kumakanta at the top of their lungs. Lahat involved. Kaya yung lugar parang punong-puno ng boses. When I stepped in, I was caught in the glory of the Lord. I was out. Sabi ko, kami, spoiled na spoiled kami. Meron kaming lights. Ganda ng instruments namin, digital pa kami. Sila talagang tunog lata. Pero dahil yung puso ang gaganda, purong-puro yung pagsamba. Oh my God, the presence of God was there. And how many times in a worship service like this, the presence of God is there, but yet we don't notice it. Nakakatawa lang sa bawat SOB, maliban sa inyo, kasi meron kayong magaling na music head na napakatyagang nagre-raise up ng mga musikero, napakatyagang nagtuturo. Kanina nung pinatay, voicing lang yung narinig ko. Oh my Lord, pray that you sense the presence of God even way down there. Sarap mag-worship. Lala kung sama-sama tayong lahat. Sama-sama. 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 Woo! Sama-sama. Come on, lift your voice. Let the angels cry. Let the heavens be open. Let doors be open. As we worship the Lord. I think I'm gonna end. Stand on your feet and worship the Lord. You are lifted high. Jesus. Holy, holy forever. Hear you people sing. Oh,
creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. One more time, every voices now. Hear your people sing, Oh, yeah. holy, to the King of Kings. We bow our hearts before you. Holy, you will always be. Holy, you are holy. And the angels cry, holy, all creation's cry, holy, you are lifted, holy, holy, holy. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, you'll be forever. You know, more than anything else, ang take home niyo po sa umagang ito, other than the prophetic word that was uttered to you, is God Himself. Yun po, yung pagbibigay, lugod sa Panginoon. Maybe, walang material, walang physical na hawak na blessing. But God is much, much more than anything else sa mga buhay natin. God wants us to go back to our first love. Bumalik po tayo sa una nating pag-ibig. Simply loving God. And that's all that matters to all of us. Now before we end, let's have this declaration and then I'm done. Ito po yung di-declare natin sa umagang ito. Sabihin po natin lahat to sama-sama. Sabihin natin ng 2024 ay taon ng bukas na pinto. Ay taon ng bukas na pinto. Kinakausap ko Kinakausap ko ang aking mga pintuan ang aking mga pinto ng pag-asenso, ng pag-asenso, koneksyon, koneksyon, pintuan na makalangit na pagpapala, pintuan ng mga langit na pagpapala, breakthroughs, breakthrough, at oportunidad at oportunidad na magbukas. na magbukas. Ang taong ito Ang taon ito ay ang aking pinakadakilang taon ay ang aking nakalakilang taon dahil mga dakilang pintuan dahil mga dakilang pinto ay bukas na bukas ay bukas na bukas para sa akin para sa sa taong 2024. Amen. God bless us.